At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po si episode 43 para dito ay sa itama natin. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin hayang sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So ilan po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos sa pagdating ni G5 at eto nga atakihin niya na ngayon dyan itong sila Child Emperor. So now ang continuation niyan is dito naman na. So eto ay dahan na nga na lumalapit itong si G5 papunta dyan kala Child Emperor. At eto naiinis si Child Emperor, sabi na nga dyan na kailangan niya pang gumamit ng maraming items parang labanan itong si G5. At eto ngayon ginamit niya na nga dyan o nilabas niya na itong kanyang mga bola na bakal. At eto ngayon laglagan ngayon dyan at talbugan itong kanyang mga bola. So ang bibigat ng bola ni Child Emperor kasi nga ayun nasira yung sahig dyan. But then pagkatapos nga niya na eto nga mula sa pagiging bola ay eto biglang naging aso yung mga bolang bakal dyan ni Child Emperor. At eto ngayon tatlong mga aso yung nilabas niya dyan. So ito si number 23, si 24 saka nga etong si 25. At then eto nga ngayon biglang sigaw si Child Emperor, sabi niya nga dyan okay sige combine, sabi niya ganyan. At eto ngayon biglang patong-patong dyan, nagpatong-patong etong kanyang tatlong aso. At eto nga biglang katahimikan sila ngayon dito. At then pagkatapos nga niyan ay eto nga biglang naging ganito parang halimaw rin yung aso nga rito ni Child Emperor. So kanina parang cute-cute lang ngayon nakakatakot na yung kanyang mga aso. At ang pangalan nga nito Cerberus. So kasi tatlo yung ulo ng mga aso niya dyan. At then eto nga ngayon natuwa etong si Waganma, sabi na nga dyan ang galing, ang ganda, parang mukhang malakas etong mga alagang robot nga dyan ni Waganma tuloy ni Child Emperor. At ang husero kasi nito ngayon magiging labanan na ng mga robot. At so pagkatapos nga niyan ay dito ngayon biglang salita etong si G5 at eto nga kinuha niya na yung kanyang espada. Sabi niya nga rito sa tingin ba ni Child Emperor sasapat sa kanya eto mga alaga niyang aso dyan. At so pagkatapos nga niyan ay eto nga ngayon biglang sugod na dyan etong si Cerberus. At eto ay handa na nga rin lumaban etong si G5. Pero eto nga sa kabilang banda ay nilabas na nga nito ni Child Emperor eto kanyang tactical pencil case. At pagkatapos nga niyan ay eto nga biglang binaril niya etong si G5 at ayun labasan yung mga parang maliliit nga dito na rocket launcher. At tinamaan ngayon dyan etong si G5. So ito parang mga glue o pandikit etong pinantira niya dyan kay G5. So parang hindi makakilos ng maayos etong si G5 dyan. At then eto nga ngayon ay parang medyo hilap na kumilos dito etong si G5. Pero eto nga ay tuloy pa rin sa pag-atake nga dyan etong si Cerberus. At eto babanatan niya na etong si G5 dyan. But then eto nga ngayon tuwan-tuwa etong si Waganma. Pero maya bigla siyang hinatak ni Child Emperor. Sabi niya nga dyan halika na, kailangan na natin tumakbo. At so after nga niya na eto nga ngayon takbo na ulit etong dalawa. So intindi parang kala mo nasa palasyo etong si Waganma sa hanga etong si Child Emperor. At eto ngayon habang tumatakbo itong dalawang bata ay eto biglang react na si Waganma. Sabi na nga dyan kay Child Emperor bakit sila umalis, dapat di ba tinulungan ni Child Emperor etong si Cerberus niya para nga kalabanan etong si G5. Kasi kung tutulungan daw ni Emperor tong kanyang alaga sigurado mananalo sila Pero ito nga sabi ni Child Emperor na hindi na kasi nga raw malakas yung kalaban. At kapag nilabanan kasi ni Child Emperor masasayang lang yung kanilang oras. Importante pa naman daw yung oras sa kanila ngayon. At sa ganitong sitwasyon nila di na raw importante na manalo sila sa isang labanan. At din eto nga ngayon tuloy ngayon ni Waganma pero di ba raw kasi yung trabaho ng mga hero ay yung pumatay ng mga halimaw. At ang sabi sa kanya ng tatay niya yung sahod ng mga heroes nang galing yan sa tax ng mga tao. So kaya dapat magtrabaho sila talaga ng maiging. So ito sabi nga ni Child Emperor tama naman itong si Waganma. Pero ito nga habang tuloy dyan sa pagtakbo itong dalawa ay maya biglang may lumabas na halimaw dyan sa harapan ni Child Emperor. Ayun di siya nakatingin pero ito kinakausap niya pa rin si Waganma. Sabi na nga dyan ang trabaho niya ay yung mailabas itong si Waganma dyan sa Master Association ng ligtas. So kaya hindi ito yung oras para makipaglaban. So kumbaga hindi nila priority yan. But then pagkatapos nga yan ito nga bilang silabasan rito ito para mga kutsilyong malaki na sandatan ni Child Emperor. Ayun pinagsasaksak rito itong halimaw na nasa harapan nila. So grabe ang tindi ng mga gadget nito ni Child Emperor. At ito tuloy niya pa nga rito kay Waganma, hindi niya pa rin tinitignan yung halimaw dyan sa itaas na sige kung sakali mang manalo ng araw itong si Child Emperor paano na lang kung ma-injury siya ng husto at di siya makalakad. Sino yung mag-escort dito kay Waganma palabas dyan sa Master Association. At then eto ngayon oo lang dito tango-tango lang itong si Waganma. Grabe yung takot niya
niya dyan sa halimaw. But then pagkatapos nga niyan ay ito nga ngayon tuloy ulit sa takbo dyan. Ito si Waganma at saka nga ito si Child Emperor. Pero ito nga sabi ni Waganma, napahinga muna sila saglit kasi nga pagod na siya. At then ito nga maya maya biglang nakita ngayon ni Waganma itong si Phoenix Man. So nabalik sila kung nasaan itong si Phoenix Man. So natakot tuloy dyan. Itong si Waganma kasi nga duguan itong halimaw na nga na to. At so pagkatapos nga niyan ito nga ay maya maya parang nakakalma ng konti itong si Waganma. Sabi niya nga dyan, teka lang, kung pagmamasdang maigi ay di ba parang si Bird Brain yan, sabi si Bird Brain yan, sabi ng ganyan. So kaya ayan, sabi ngayon ni Child Emperor kay Waganma na huwag mag-alala ito si Waganma kasi pinatay niya naman na daw yung halimaw na yan. Pero ito nga napatingin bigla si Child Emperor, sabi niya nga dyan, pero sa bagay ay may nabanggit raw patungkol sa isang costume na ibon itong halimaw na to. So kaya ito tanong niya si Waganma, sabi niya nga dyan, teka lang, kilala mo ba yan? Sikat ba yung karakter na yan? So sagot si Waganma, sabi niya nga dyan, ayang si Bird Brain, mascot yan sa isang comedy show na kung tawagin ay Animal Empire. Pero kinancel yung pinatigil yung show na yan kasi madalas daw na nagpapalabas sila ng mga dark humor. So pangit daw yung ganun. So kaya kinancel yung show na yan. Pero sa show na to, lagi nga raw namamatay itong si Bird Brain kasi nga mahina raw yung kokote niya. At so dito ay naalarma tuloy itong si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, lagi siyang namamatay. So ito sabi ngayon ni Waganma na oo, laging namamatay itong si Bird Brain kasi nga mahina siya mag-isip so lagi siya na-aksidente. Pero kahit lagi siyang namamatay nangyayari kapag namatay siya sa episode na to, next na episode buhay na naman daw itong si Bird Brain. So laging ganyan lang siya, mamatay siya ngayong episode na to, tapos next episode buhay siya ulit. So ulit-ulit lang. At then ay pagkatapos nga niya na ito ngayon biglang salita itong si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, sabi mo lagi siyang nare-revive. So ito ngayon sagot si Waganma, sabi niya nga dyan, pero TV show lang naman yun. So kumbaga parang di raw totoo yan. Pero sagot itong si Child Emperor, sabi niya nga dyan na kasi yung origin o yung pinagmulan ba ng mga halimaw, hindi yan tukoy kung saan nga sila nanggaling. At saka isa pa, hindi nga raw alam kung paano nagiging halimaw yung mga tao. So dito napaisip itong si Child Emperor, sabi niya nga dyan, ngayon kung meron isang tao na naging halimaw siya dahil sa kanyang costume, posible nito na may tinatago siya na isang ability at now pwede na mamana niya o makuha niya yung karakteristik nung karakter na pinoportray niya. Eto nga, 'di ba? Ang pinoportray niya isang phoenix at lagi nga nare-revive 'yan. At din ay pagkatapos nga niyan, ay habang nag-iisip dito, etong si Child Emperor ay bigla na lang nagliwanag rito. Banda kala Child Emperor sa kay Waganma. So yun, nagulat diyan itong dalawang bata at eto nga ngayon napatingin sila sa likod at bigla nga may lumabas dito ng mga may kuko na parang bakal. At din eto nga ngayon, para naging Dragon Ball na dito, para nagkaroon nga rito ng isang spear. At pagkatapos nga niya ay eto nga labas na ngayon dyan itong mga clothes at saka nga itong pakpak at eto biglang dating na ngayon dito etong si Phoenix Man. So na-revive nga siya ulit ng kagaya sa isang Phoenix. At eto kanina nung kinalaban siya ni Child Emperor na hindi pa siya nag-evolve, hindi pa siya nagiging ganito, yung kanyang threat level demon lang. So ngayon sa kanyang pag-evolve ay naging dragon threat level na etong si Phoenix Man. So ibig sabihin talagang lumakas na siya ng gusto. At then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong si episode 43 natin. At so ayan grabe ang tindi ng pinagdadaanan dito ng bata natin. So kanina nakalaban niya si G5, tapos ngayon ito naman si Phoenix Man at dragon level pa yung kanyang mga kalaban dyan. So iniiwasan niya nga si G5, tapos ito naman mas malakas pa yung mga kalaban niya. Pero yun nga guys, ay eto nagiging exciting na rito sa banda sa mga heroes natin. At ayan ay abang-abang lang po para po sa mga susunod na episode natin dito kay Saitama. So yun na naman at ulit ay maraming salamat sa panonood. So lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.